Mas pinili pa ninyo yung tradisyon kaysa sa tamang paggamit ng pundo. Dapat mas mabigat, mga kababayan. Bibigyan mo ng mas na bigat or weight yung tamang paggamit ng pundo kaysa sa long-standing tradisyon. Nakita mo ng mali, tapos pagtatakpan mo yung mali kasi may tradisyon tayo na dapat hindi na ini-scrutinize po respeto sa Office of the Vice President. Yung Vice Presidente nga, walang pagrespeto sa co-equal branches ng gobyerno. Yung Kongreso, masyado siyang dominante, walang modo. Saan ka nakakitang Vice Presidenting ganyan? Ayaw nang tinatanong kasi alam na natin kung bakit siya nagagalit. May tinatago po. Sumingaw ng sumingaw yung tinatago niya. 73 million disallowed by COA. Pagkatapos bibigyan ninyo ng kwartang ganyan kalaki. Duplikasyon pa ng mga line agencies ng ating gobyerno. Anong klaseng mga tao kayo? Naturingan kayong mga senador. Mas matatalino pa sa inyo yung ating mga congressmen at tama kong mag-isip kaysa sa inyong mga senador. Sayang pasweldo ng mga mamamayang Pilipino sa inyo. Hindi na kayo makakaulit sa amin kasi ang power ninyo emanates from the people. Without our votes, pipili kami kung sino ang dapat naming sisweldohan. Kaming mga mamamayang Pilipino. Hindi kayo yung masusunod. This midterm election, magre-renew kayo ng inyong kontrata sa amin. We will see to it na matatalo kayo at pipili kami ng mga matitinong senador. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sumaklolo mga kababayan yung mga senador, ilang mga senador, kay Pusit. Nagkakuha mga kababayan ng defenders sa ilang mga senador, si Inday. Sabi ni Jinggoy Estrada po, i-restore na lang daw yung budget ni Inday. Ito, Jinggoy Estrada on OBP budget cut. I-restore na lang. Paano i-restore yung budget ni Inday? Hindi nga niya maipaliwanag kung paano ginastos yung mga previous budget niya, lalo na yung confidential funds. Itong ilang mga senador, wala ba kayong pagpapahalaga sa pera ng bayan? Palibasa hindi ninyo pera. Kaya mga kababayan, talagang dapat itong Senado, pag nagbago tayo ng gobyerno po, dapat itong Senado talaga isara na. Kulang na po sa ating mga senador, yung mga matitino. Magkikita ninyo sa mga Senate investigations. Mas matatalino, mas magagaling sa kanila, mas maraming brilliant congressmen kaysa itong mga senador na wala na kayo sa katinoan. Mas inuna pa ninyo yung tradisyon. Sabi ko nga mga kababayan, ang tradisyon po, kahit sa Bible, hindi po yon binibigyan ng weight. Yung tradisyon, yung traditions of men, mas sinunod mo pa niya, sabi ng ating Panginoong Hesukristo mismo, yung inyong tradisyon kaysa sa utos ng aking Ama. Yan sabi po sa Mark 7 verse 7, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots in cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Nakita ninyo mga kababayan? So dapat, kung ano yung tama, doon tayo dapat, mas kumikiling dapat tayo sa tama kaysa sa tradisyon na kagawian na po ninyo. Na tulad ng issue dito, sa pag-approve ng budget ng Vice Presidente na based on tradition daw, hindi na pinahihirapan, wala nang tanong-tanong, approve agad, approve without thinking. Ibuti sana yung nagagamit ng budget po, matino, hindi nga po naipaliwanag ng tama paano ginastos yung confidential funds. Pagkatapos, ayaw ninyong sinusuri
Basta i-approve na lang kasi yun ang tradisyon na kagawian ninyo. Mas matino pa dito sa ilang mga senador natin. Si Franz Castro at yung mga congressmen na hindi pumayag po. Isabi nga ni Congressman Abante na isang pastor, matinong pastor, totoong Kristiyano. Kung ako niya masusunod, hindi ko yan bibigyan ng budget si Vice President. I-zero budget ko yan. Tama po. Pero tingnan ninyo itong mga senador, mga kababayan. Ito yung mga defender ni Inday, oh. Kilalanin po ninyo para hindi na makaulit. Si Senator Bato, that's normal. Si Grace po. Pati si Senator Joel Villanueva po, oh. At saka si Jinggoy Estrada, oh. Ito yung sabi nila, mga kababayan. We want a budget that will allow agencies to perform their mandate. Senator Grace po, chairperson of the Senate Committee on Finance, stated that the Senate would assess the office of the Vice President's OBP budget based on the merits of its proposals, regardless of who leads the office. Sa kanyang statement, mga kababayan, na pinalabas noong Friday, Poe underscored that the Senate's goal is to approve a budget that support the effective delivery of services to the public. Hindi nga po na i-deliver ng Office of the Vice President, pati ng DepEd, nang si Inday pa, yung DepEd Secretary, na binigyan siya ng gusto niyang budget. Bilyon-bilyon na budget po, binigay sa kanya. But despite that, hindi niya na i-deliver yung dapat na serbisyo na dapat niyang ibinigay sa ating mga mamamayang Pilipino. Tapos bibigyan mo ng nire-request niyang budget, hindi nga nagamit sa tama. Kaya tama yung recommendations ng ating mga congressmen. Tapyasan yung budget ni Inday. Yung mga duplication na serbisyo ng Office of the Vice President, ibalik na lang po sa mga concerned agencies tulad ng DOLE, ng DOH, at saka ng DSWD. Kasi yung DSWD, they have their structure. At klarado na yung mga guidelines po sa pagre-release ng pondo. So masisiguro po na maayos yung delivery ng mga services na duplication lang po. Kinuha lang ng Office of the Vice President para magamit niya sa politika. Napakalinaw. Anong sinasabi niyong effective delivery of services ng Office of the Vice President na hindi nga siya naging effective? Kung hindi siya naging effective nang may tama siyang budget, ano ang rason na bigyan pa ng kanyang hinihingi? So, tama lang na tapyasan, mga kababayan. Kasi nga, sayang ng pondo ng gobyerno. So, may wisdom pa sa inyo, mga senador, yung ating mga congressmen. Kaya tama talaga na may mga proposals na mag-shift na tayo sa parliamentary, unitary. Wala nang Senado, Congress na lang. Congress na lang yung itira kasi mas maraming mga congressmen matitino mag-isip kaysa sa inyo. Tama po? Kasi kahit po sa brilliance, malayo po kayo sa Quad Committee, itong mga senador natin. Lumalabas, mga amateur kayo ang dating ninyo, pati sa questioning po. Yan mga reactions ng mga mamamayang Pilipino. Mas maraming magagaling tayo na mga congressmen kaysa sa mga senador. Makikita ninyo po sa Senate investigation, lalo na po kung si Bato yung nagtatanong. Diyan po sa Senado, ang medyo matitino lang pag nagtanong, si Risa Ontiveros tapos si Gatchalian. The rest po, parang mga kagawad sa barangay. Walang training po sa parliamentary procedures. Malayong malayo po sa mga congressmen tulad ni Congresswoman Luistro. Magaling po yun si Congresswoman Luistro pag nagtatanong. Tapos si Congressman Acop, si Congressman Abante, si Adjong, si Barbers,
Ito yung mga magagaling na congressmen. Mga bright po. Tapos yung young gun, si Gutierrez, malayo sa quality. Mas mga bright yung ating mga congressmen kaysa sa mga senador. Pati sa wisdom po, malayo. Sayang pasweldo sa inyo, mga senador. Imagine, bibigyan ninyo ng dating budget si Inday. Hindi nga niya nagamit ng maayos yung dati niyang budget. Sabi dito, during a press conference on Wednesday, September 11, Senator Bato de la Rosa, a known ally of Vice President Sara Duterte, emphasized the importance of respecting the long-standing tradition of granting the OBP and the Office of the President a smoother budget approval process without excessive scrutiny. Mas pinili pa ninyo yung tradisyon kaysa sa tamang paggamit ng pondo. Dapat mas mabigat, mga kababayan. Bibigyan mo ng mas na bigat or weight yung tamang paggamit ng pondo kaysa sa long-standing tradisyon. Nakita mo ng mali, tapos pagtatakpan mo yung mali kasi may tradisyon tayo na dapat hindi na ini-scrutinize por respeto sa Office of the Vice President. Yung Vice Presidente nga, walang pagrespeto sa co-equal branches ng gobyerno. Yung Kongreso, masyado siyang dominante, walang modo. Saan ka nakakitang Vice Presidenting ganyan? Ayaw nang tinatanong kasi alam na natin kung bakit siya nagagalit. May tinatago po. Sumingaw ng sumingaw yung tinatago niya. 73 million disallowed by COA. Pagkatapos bibigyan ninyo ng kwartang ganyan kalaki. Duplikasyon pa ng mga line agencies ng ating gobyerno. Anong klaseng mga tao kayo? Naturingan kayong mga senador. Mas matatalino pa sa inyo yung ating mga congressmen at tama kong mag-isip kaysa sa inyong mga senador. Sayang pasweldo ng mga mamamayang Pilipino sa inyo. Hindi na kayo makakaulit sa amin kasi ang power ninyo emanates from the people. Without our votes, pipili kami kung sino ang dapat naming sisweldohan. Kaming mga mamamayang Pilipino. Hindi kayo yung masusunod. This midterm election, magre-renew kayo ng inyong kontrata sa amin. We will see to it na matatalo kayo at pipili kami ng mga matitinong senador. Hindi yung tulad ninyo, ang loyalty ninyo sa mga barkada ninyong walang kakwenta-kwentang mga politiko. Pansarili lang yung iniisip. Diyan ka nakakita, binigyan ng pondo para ibili ng pagkain. Yung pagkain pinabulok. You see? Yan ang lumabas doon sa congressional investigation. Nabulok yung mga Nutriban. Pagkatapos bibigyan ninyo ng budget para sa social services. Yung trabaho ng DSWD, kinuha niya para lang lumobo yung kanyang budget. Tama ba yon? Bakit? Pera ba ninyo yan? Sumusubra na kayo ng mga senador. We will expose you ang inyong mga kabuktutan para hindi na kayo makaulit. Pasikat kayo Lahat lang kayo pasikat. Mga personal ninyong alliances with politicians na sa tingin ninyo makakakuha kayo ng boto. Hindi kayo makakakuha ng boto support sa amin. Tandaan ninyo ang pagmumuka ng mga taong ito, mga kababayan. Meanwhile, Senator Joel Villanueva, who was among the candidates endorsed by Duterte, lahat pang personal nila, in 2022 elections expressed concern during a virtual press briefing on September 13 over the significant reduction in the OBP's budget, questioning the decision to cut it by more than half despite the Vice President's role. Ano man yung role ng Vice Presidente? Spare tire? Mas tama pa yung posisyon ni Coco Pimentel. Sabi ni Coco Pimentel, dapat ang budget ng Vice Presidente, so tama lang para in case may mangyari sa yung dati, may mangyari sa Presidente, enough lang para siya makapag-assume ng office. Ganon lang yon. Yung sabi dito, but for Villanueva, tradition is more important than accounting for tax monies. Saan ka pulutin ng ganyang klaseng pag-iisip? Nagpakilala ka pa na isang Kristiyano na ang tatay mo nagtuturo din ng Bible, na ang sabi sa Bible napakalinaw. Walang kwenta yung tradisyon kung ang sinusuhay mo yung utos ng Diyos na tama. In like manner dito, kung yung sinusuhay mo
yung tamang paggamit ng kwarta ay mas nalalagay sa peligro over the tradition na hindi na dapat sinasailalim sa scrutiny. Anong klaseng tao ka? Mas importante pa sa'yo yung tradisyon kaysa sa tamang paggamit ng kwarta na pinaghirapan ng mga mamamayang Pilipino? Anong turo sa Bible, Senator Villanueva, ng tatay mo, isang pastor? Wala kaya tang natutunan? Mas matimbang pa sa iyo yung tradisyon sa kaysa sa paggawa ng tama? Anong klase kayo mga nagba-Bible study? Kaya sabi ko sa inyo, mas tama si Pastor Benny Abante. Sabi ni Congressman Benny Abante, kung ako lang yung masusunod, hindi ko na yan bibigyan ng budget si Inday. Sabi po ni Franz Castro, mas matino patuloy si Franz Castro kaysa sa dito sa mga senador natin po. Mas matino pang mag-isip. Ako kay Franz Castro kasi alam ko naman yung leanings niya. Ayaw ko man dito sa taong ito. Pero dito sa issue mga kababayan ng budget, I should be very, very objective. Kung tama yung sinasabi ng tao, approve natin. So, dito sa issue mga kababayan ng budget ni Inday, tama yung posisyon ni Franz Castro. Mas matino pa to kaysa sa mga senador natin. Sabi po ni Franz Castro, transparency anya and accountability must be above traditions. If not, then we will just have dogmas that do not serve the interests of the people but those of their oppressors. Tama po. Nakita mo nang winaldas yung kwarta. Pagkatapos, bibigyan mo ng budget because of tradition. Anong klaseng mga tao kayo? So sabi rito, Castro argued that it was more important to uphold transparency, tama, and accountability over traditions in government practices, including the ones that allow the offices of the President and Vice President to sail through budget deliberations every year without being scrutinized. O bakit anya Mr. Maravillas yung presidente hindi nag-attend? Ang presidente po, ang nag-attend yan, yung executive secretary, the little president. Hindi man talaga po nag-attend yung presidente sa budget deliberations. He is represented by the executive secretary to defend the budget of the office of the president. Ngayon, si Inday, anong ginawa? Pwede naman siyang hindi pumunta doon sa second hearing ng kanyang budget at nagpadala na lang siya ng representative niya, yung chief of staff niya sa office of the vice president. Pero ang ginawa po ni Inday, hindi na nag-attend. Wala ni isa na pinadala pagkatapos i-approve ninyo. Kaya tama itong sinabi po ni Congressman Benny Abante. Her not being present here is an insult to this institution. Manila 6th District Representative Benny Abante, Vice Chairperson of the House Committee on Appropriations, criticized the absence of Vice President Sara Duterte during the committee's briefing on the proposed 2025 budget of the OBP. Abante emphasized that it is also long-standing tradition for agency heads to be present during budget deliberations. He expressed that by not attending, the Vice President is disrespecting Congress, the institution responsible for scrutinizing the OBP's budget, and stressed that no official, including the President or the Vice President, should insult Congress by ignoring this duty. I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Yung argumento ng iba, bakit niya dinidikdik yung Office of the Vice President? Totally, wala pong pinadala si Inday. Ni isa, inisnab niya talaga. Kung ayaw niyang matanong, at least nagpadala siya ng representative niya na pwedeng matanong. Yung Office of the President, kung wala yung Pangulo, kasi hindi man talaga nag-attend yung Pangulo, it is the Executive Secretary, the little President, siya ang nagdi-defend ng budget. At kung bakit mabilis yung pag-approve ng budget ng Office of the President, kasi wala man pong nakita yung mga congressmen na winaldas na kwarta. Tama po? Dito po sa Office of the Vice President, maraming nasilip
na hindi kaya-aya yung mga congressmen. Yung nirarason nila, bakit anya noon? Noon kasi wala pa siyang winawaldas, ngayon mayroon na. Tama pa? Tama po itong sinabi ni Castro, ni Franz Castro. Mas matino pa siya. Sabi ni Franz Castro, there is no law anya that requires legislative traditions be prioritized over public accountability. But the Constitution mandates the accountability of public officers in the 18 sections of Article 11. Section 1 of Article provides public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, as with patriotism and justice, and lead modest lives. The Supreme Court has also repeatedly ruled over the years that public accountability be enforced in the government. Notable cases include Aurelio versus Aquino and Garcia versus Board of Investments. Paliwanag mga kababayan ni Franz Castro. Kaya tatandaan ninyo ito mga kababayan na mga pagmumuka nitong mga taong ito na mas na binigyan pa ng timbang, ng weight yung tradisyon kaysa mga kababayan, accountability ng public officials. Sablay po yung mga pag-iisip ninyo na turingan kayong mga senador. Walang kakwenta-kwenta po yung mga posisyon ninyo. Nakakahiya ang pinagsasabi po ninyo. Wala kayong karapatan na manatili pa dyan sa posisyon ninyo bilang mga senador. Kaya pagdating ng eleksyon, tatanggalin namin kayo dyan. Kami ang masusunod kasi kami ang bumuboto po kung sino yung dapat naming siswelduhan na mga leaders namin. Hindi kayo ang magdidikta. In a democracy, power emanates from the people, hindi sa inyo. Swelduhan lang namin po kayo, mga senador. Ang yayabang ninyo. O ngayon, dito tayo sa isa pang balita mga kababayan. Tayo po ay nalulungkot kasi si Dr. Willie Ong na-diagnose po na may cancer. Ito siya, Doc Willie Ong blames stress for cancer diagnosis. Online bashers made it worse. Ayan po, si Dr. Willie Ong nangayayat na po. Sabi niya, I have a large abdominal cancer. It is serious, but I will fight this battle. Para sa lahat ng cancer patients sa Pilipinas, gagaling tayo ng sabay. Maganda kay Dr. Willie Ong kasi positive siya kung mag-isip despite ng karamdaman niya po. Kaya lang, sabi niya, na-stress siya. Lumala yung kanyang sakit dahil po sa mga bashers. So sabi dito sa balita, Ong opened up about his health struggle in Facebook video revealing he has been diagnosed with a 16-centimeter sarcoma in his abdomen. The very big and aggressive tumor is hidden between his heart and his spine, creating blockages including his esophagus. So sabi dito, nag-undergo na siya sa chemotherapy. Ong recalled that he started experiencing severe back pain last August, saying, "It's the worst pain of my life." Several tests later confirmed his cancer diagnosis. Halos hindi daw siya makatulog. Ang pain niya sa level na 1 to 10, number 10 ang level ng pains na kanya pong kaya nangayayat siya, hindi siya makatulog. So nakakalungkot naman po na si Dr. Willie Ong po, marami naman siyang natulungan sa kanyang pagiging doktor. Yung vlogging niya po, maraming natutulungan po sa kanyang mga medical advice. Pero talagang ganyan po ang buhay. So sabi niya rito, the local doctor suspects that stress worsened by social media bashing aggravated his condition. Saan ko nakuha to? Tingin ko stress, kaya wag kayo magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments, sa mga bashers. Na-stress kasi hindi tunay lahat na sinasabi dahil sobra ko kayong mahal. Sobra kong mahal ang Pilipino. Sobrang mahal ko ang mahirap, tapos sasabihin nila ginagamit ko lang.
One surrounded by his wife, Dr. Lisa and children is ready to fight the cancer and accept his fate. Pero ako, kahit ano naman, mabuhay, hindi mabuhay, okay lang sa akin, he admitted. Di ka niya, Mr. Maravillas, hindi ka ba na-stress sa mga bashers mo? Sabi ko sa inyo, influencers ako. Yan ang pagkakaiba namin ni Dr. Willie Ong. Iba yung personality namin. Kasi ako po, taga-media ako, mainstream ako eh. For the past, kasi sa media po, close to 40 years na ako. For more than 3 decades, mga kababayan, na ako ay niluto sa mainstream media. Hindi na ako tinatabla ng mga ganyan. Adobe na po itong pagmumukha ko. Ini-invite ko pa nga po itong mga bashers ko. Bashers, attack! Sabi ko, ako, influencers ako. Alangan man ako ang ma-influensya ninyo. Ba't ako pa-influensya? Papa-apekto ako sa sinasabi ng mga tao. Ang mga tao po, sasabihin nila ang gusto nilang sabihin. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, may sasabihin ng tao. Tama po? Kaya ako po, hindi ako nagpapa-apekto kung ano-ano din nagsasabi ng mga bashers ko. Bayaran, bayaran. Insyamada. O, si sweldo na niya. Binabasa ko yan lahat. Nag-enjoy po ako. Tapos magpo-post sila mga kababayan ng picture ko. At tapos, itatabi ako mga kababayan sa gorilla. Gusto nila to break my spirit. Wala kayong walang epekto yan po sa akin. Kasi ako, kilala ko yung sarili ko. Ang pagkatao ko, mga kababayan, kilala ko. Kaya malabo na ma-stress po tayo dito sa mga bashers ko. Kaya yung mga bashers, attack! Binabasa ko yan lahat po. Ang ginagawa ko, pinagtatawanan ko lang po sila. Kasi sabi po sa Bible, tama din itong dapat hindi siya nagpa-stress. Kasi talaga, magkakasakit kapag stressful ka, stressful ang buhay. Sabi po sa old saying, laughter is the best medicine. Lagi lang masaya. Biblical siya po. Proverbs 17:22, sabi ni King Solomon, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Mas maganda sa sa King James. Asa na yung King James? A merry heart doeth good like a medicine. Pag masaya lagi, mga kababayan, gamot daw siya sa ating buhay. But a broken spirit dries the bones. Lagi lang masaya po. Huwag tayong malungkot. Kahit po ang mundo natin, there is tribulation always. Do not be troubled. Ganon dapat ang believer. Ipanalangin natin ang kagalingan po ni Dr. Willie Ong. Although ako kasi siya advocate ng tuklaw. hindi kami magkasundo sa kanyang belief. Ipanalangin natin una yung salvation ng kanyang kaluluwa. Di ba? Kasi kahit yung buhay natin po, wala sa kontrol natin, mga kababayan. Ang ating Panginoong Diyos Ama sa langit po ang may kontrol. Kaya yung mga nababasa ko minsan sa social media, mga post sa Facebook, mabuhay ka niya hanggang gusto mo. Ay wala pong ganun. Kahit gusto mong mabuhay. Di ba? Tayo gustong mahaba yung ating buhay. Kaya nga pag birthday po, ang greetings natin sa ating mga kaibigan, happy birthday. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Yung iba, mabuhay ka niya hanggang gusto mo. Walang ganun po. Kahit gusto mo, kung ayaw na ng ating Panginoon, binawi na niya, wala tayong magagawa. Life is short, mga kababayan, sabi sa Bible. For what is your life? It is just like a vapor. Ngayon, makita mo, parang bula. Ngayon, makita mo, mamaya, wala na. Ganon
kaigsi pala yung buhay ng tao. Kaya ready dapat tayo to face the Lord. Dapat be saved. Hindi ko alam kung ano yung belief ni Dr. Willie Ong. I pray na sana matagpuan niya, masumpungan niya yung kaligtasan galing sa ating Panginoong Hesukristo. Masyaran siya ng word of ng word of God. I-surrender niya yung kanyang sarili sa ating Panginoong Hesukristo para po siya maligtas yung kanyang kaluluwa. Total surrender, mga kababayan. Kasi napakaiksi ng buhay natin. At wala yon sa ating kontrol yan. James chapter 4 verse 14. Whereas ye know not what shall be on the morrow. Hindi natin alam ang bukas. Baka bukas wala na tayo. Di ba? What is your life? Sabi diyan. For ye are a vapor that appeareth for a little time and then vanishes away. Mali yung mga nababasa ko po sa Facebook. Mabuhay ka niya hanggang gusto mo. Walang ganun po. Ang may kontrol ng buhay natin, yung ating Panginoon. May mga kilala po akong tao. Wala man alam na may tawag dito, may history ng sakit. Very very healthy. Mga kababayan, pag tiningnan mo, yung kilala kong direktor, laging nagja-jogging. Bigla lang natumba. Mga kababayan, hindi pala na-check. Inatake po. Heart attack na pala. You see, yung iba naman, hindi man sa sakit, nabaril, kung hindi nabaril, na aksidente. Yung iba naman, tulad ni, yung artista po, si Rico yan. O, di ba? Napakabata pa, binangungot. Ganun yung buhay ng tao. Hindi natin alam po. Kaya dapat, lagi lang tayong ready. At tama din yung sinabi ni Dr. Willie Ong. Huwag tayong pa-stress. Yung mga tao na mga bashers po, ayaan lang po natin. Yun ang ginagawa ko. Pinagtatawanan ko lang po sila. Nagiging source ko siya ng entertainment. Pag binabash po ako, tuwang-tuwa ako, sabi ko, tingnan mo, nagkakagulo na naman sila. Kinukuyog ako ng mga bashers. Sila yung na-stress. Ako po, natutuwa ako. Enjoy ako. Entertainment ko nga po yung pangbabas nila. Tama ba? Kasi ganyan ang natura ng sinful man, mga kababayan. Laging may sinasabi. Yung iba niyan, inggit. Lalo pag nag-post po ako, mga kababayan, ng pag-travel namin ni Mrs. Lalong nanggagalaiti yung mga nausog. Galit na galit sa akin. Natutuwa naman ako doon sa mga sumasagot na mga supporters ko. Inggit lang anya kayo kasi kay Mr. Maravillas kasi gumanda yung buhay. Bayaran daw ako ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O di wow. Di ba? Itanong ninyo. May nakita kayong payroll ko? Kung naka-payroll ba ako sa Presidential Communications Office, sa Palasyo Malacanang, o kung hindi kay Lisa Marcos? Si Lisa Marcos, malamang nanonood sa mga videos ko. Yung ating Pangulo, ganun din. Si Mrs. Imelda Romualdez Marcos ang nakadiscovery sa akin. Kaya ako po in-invite ng ganyang personal assistant para sa isang salo-salo. Doon nagsimula. Pero before pa niyan, lagi na pong sumusuporta ako sa ginagawa ng mga Marcos kasi maganda naman po yung kanilang programa. Yung tatay ni Pangulong Bongbong Marcos, maganda kaysa sa mga sumunod na administration. Malayo po yung mga dilawan. Unparalleled mga kababayan, yung serbisyo na ginagawa ng mga Marcoses. Kung ikukumpara mo siya sa mga naging leader natin, that includes itong si Maudigs,
Yan ang katotohanan. Kaya galit na galit sila. O di ba? Ako naman, basta't maganda yung ginagawa, we have to support our leaders. Ganun po. And we pray for the success ng ating mga leaders sa pamumuno ng ating bansa. Kasi nga po, we belong to one ship. Pag hindi nagtagumpay yung ating Pangulo, damay po lahat. Tayo lahat damay. Kaya ang dapat na ginagawa ng isang totoong mananampalataya, pray for our leaders. Success ng ating mga leaders. Iba kita niya si Inday. Binoto ko po si Inday, kaya lang hindi man tumitino sa kanyang serbisyo. Pero po ako, ayoko naman na hindi ako nag-wish ng masama kay Inday. Hindi tulad ng itong mga supporters ni Inday na laging nag-wish ng masama sa ating Pangulong Bongbong at sa First Family. Natapilok lang po yung First Family. First Family. Natapilok lang si Lisa Marcos po doon sa Ilocos. Tuwang-tuwa na po yung mga nausog. Hindi nila alam, pag nag-wish ka ng masama sa kapwa, pag narinig yan ng ating Panginoon, baka ikaw yung samain. Di ba? Masama po ang mag-wish ng masama sa kapwa, even to your enemies. Alam ba ninyong ganon? So anyway, yun po mga kababayan. Ano mga basers? Basers, attack! Walang epekto po yan sa atin, mga pambabas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.